Pinili po sa kanya, Panginoon, ang napagsalita na kung saan, ano man, magpuputawi sa bibig, siya rin naman magpuputawi sa kanya bibig na may hatid sa amin, na maunawaan, may isang puso, may isang buhay namin, Panginoon. Hindi kami lalabas sa bulungan dito, Panginoon, na wala kami mataasang pagpapala, na wala kami pinagit mo, Diyos, na nakakapusong na iyong mga salita, Panginoon. Gumit na ka, Panginoon, sa gawain nito, Ama. Gumit na sa gawain nito, pupusin ko kami na iyong banal na Espiritu, Ama. Lukuhan mo kami sa iyong pagkalugo. Hallelujah. Nang sa kayo malanghat lang sa pagsasambang ito. Patuloy kami magpupuri sa inyo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ito lang po ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, Panginoon kami sa bawat sa atin. Kayo po ba ay nagagalang, natutuwa, or masaya na bibig ka naman? Amen? Kasi ako, kung ako natanungin na talagang masaya. Alas 12 pa lang pinagpuntaan ko na mag-out ako sa work ko na alas 12. Because kailangan ko bumiyahin from Makati to Malabon and Malabon to Bulacan. Kaya sa gabi ito, patuloy tayo lumapit sa Panginoon. Patuloy natin siyang awitan. Patuloy natin siyang sambahin sapagkat napakabuti ng ating Diyos, mga kapatid. Pinatulayan niya ang kanyang kabutihan, kanyang katapatan sa ating mga buhay na hanggang sa mga oras na ito, tayo narito, may lakas, may hininga, mayroong pag-asa. Kaya ay lalapit sa kanya sa gabing ito. Thank you, Jesus. Here we are with you, Lord. Thank you, God. We give you praise and we give you glory. Thank you, Jesus. Here I am waiting, abide in me, I pray.
Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, tayo tayo po. Bago po tayo pumunta sa message sa ng Panginoon sa gabi ito, baka mayroong gusto sa inyo magpasalamat o mag-testimony. Mayroon po ba? Mayroon po bang magpasalamat sa ating Panginoon? Mayroon bang mga kakilala sa ginawa ang Panginoon sa inyong mga buhay? Brother Ginal, number una. Mayroon pa bang ano yung mga kakilala na ginawa ng Panginoon sa inyong mga buhay nung nagdaan ng mga araw? Meron ba kayo na-encounter? So, pasalamatan natin ang Panginoon. Sige, tawagin natin si Brother Ginal para sa kanyang pagpasalamat natin, Panginoon. Meron na po ang parko. Wala pa ang parko. Pagkaroon na. Pasalamat ko po sa Panginoon nung nakaraan. Direct ko na po, nakabangga po ako. Wasak ang harap ng motor, ang nabangga ko, at yung sinasabi yan sa ako, surprise na ngayon. Sabi ko, kung may time na sasabihin dito kung sino yung magpasalamat, ako kagad. Hindi ko sinabi sa kanya kasi sa madaling unang-una po, pinapasalamat ko sa Panginoon. May laman po yung yung wallet. May naman po yung tiyan niya. Pasalamat po sa Panginoon na kuya na naman yung anak ko, yung panganay. So, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil blessing yun. Ang pangalawa ito ngayon, nabangga ko, wasak yung harap niya. Ngayon, mabilis lang po ito. Dahil po sa common road. Alam niyo naman po, pag common road, traffic po talaga. So, di may iwasan na ang motor, sisingit. So, sumingit ako, pero nasa tama. Nasa tamang position ako, nasa tamang tawag dito. Pupuntahan ako, tama yung direksyon ko. Ang mali yung nabangga ko po. Kasi bigla ko siyang, bigla ko talaga siyang bulaga sa harapan ko. Hindi ko na po mahabol. Wasak po talaga. Wasak po talaga. Gulong niya, sin 8, tapos yung harap niya, sinwasak yung parang, di ko alam kung papalitan ba niya yung lahat kasi wasak talaga. Ang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon, sabi ko, Lord, ganun po talaga ang biyahe doon. Napakahirap po maging isang biyahe doon. Nasa kalagitnaan ka, nasa kalsada ka, araw-araw mo biyahe. Minsan di mo maiwasan kuyat ka, minsan di mo maiwasan pagod, at marami kang iniisip na problema. So, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon. Una, siyempre, buo pa rin yung katawan ko. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ako. Tsaka yung motor ko, pinagtataka ko po, hindi galos ko gas. Wala po talaga. Kaya sabi ko, napakalaging po yun sa akin. Ganit para tsaka, kasi blessing talaga. Kasi ang kulog, salamat po talaga kasi hindi mo ako pinabayaan, buti na lang. Alam mo yung buti na lang, nag-pray ako bago umalis. Alam mo yung gano'n, buti na lang nag-pray ako. Buti na lang nag-devotion ako. Kung wala, paano na lang kaya. Tsaka yung nabangga ko, ganito pa yung sinabi niya, Pops, huwag ka mag-alala. Kasi tawagan kasi sa mga nakamotor, kung dito, Pops, okay, Pops. Pops, huwag kang mag-alala, sabi niya sa akin. Hindi kita pababayaan, sabi niya ng gano'n. Kasalanan ko. Problema ko to, sabi niya sa akin. Sabi ko, Pops, baka gusto mo tulungan pa kita. O siyempre, kumari na po. Lakas ng loob, no? No, pero sabi ko talaga sa kanya, Pops, baka gusto mo tulungan kita yan kasi wasak talaga eh. Sabi, hindi, kasalanan ko to. Kasalanan ko kasi nagmamadali ako. Lutang na ako, ang may inisip kasi ang problema, may hinahabol-han niya ako. Kaya sabi ko, paano ba may customer din ako? Hindi ko na siya masama kasi yung customer ko, tumatawag na rin sa akin. Sabi ng customer ko, nasaan ka na? Kasi pag-atayin ka namin yung pulis, tiyak, mas mapapahaba pa yung kwentuhan namin.
Sabi ko, paano ba yun? Mapunta na yung pulis. Sabi niya, sige na, iwan mo na ako. Kasi malamang, matagalan tayo may customer pa. Pero laki ko salamat ko sa Panginoon. Andito ako ngayon nakatayo. Kaya, purihin ang Panginoon. Ayun natin. Meron ka ba? Meron ka ba ang gusto magpasalamat sa ating Panginoon? Sabi nga, count your blessings. Name it one by one. Kaya niyo bang count your blessings, Panginoon? Sige, bago po natin ibigay pastor, ako din napapasalamat ako sa Panginoon dahil unang-una yung protection ng Panginoon palagi sa buhay ko. Sa trabaho, then sa pagbiyahe, sa akin wala yung kaya ko sa paguran, diba? Sa makarating na ako sa gusto kong puntahan. Pag Merkulis kasi, pag Merkulis talaga, kailangan ko magpupuntahan sa trabaho ko, kailangan ko may sabihin lahat ng reports kasi dapat alas 3 talagang alis na ako niyan sa Makati. So, yan talaga yung mindset ko lagi every Wednesday talaga yan. Isa yung sa commitment ko sa Panginoon for this year 2023. I know before 2022, sabi ko kay Pastor, mayroon akong pagkukulang. Ang pinagsisihan ko na yung sequence of priority. So this 2023, isa sa mga commitment ko na lalo na ito mga services. Sabi ko, kung hindi man ako, sabi ko, walang makano sa akin, kung walang makahadlang, kung trabaho lang hindi makahadlang sa akin, kung sa akin na siguro, kung talagang hindi ko na kayang tumayo, hindi ko na kayang magpatakbo ng motor, yan talaga maka-absent lang siguro ako. Yun lang talaga yung ano. Pero yun ang pasalamat ko sa Panginoon kasi napakabuti ng Panginoon. And then, may mga times na talagang pagod ka na physically, you are tired already. Pero dahil sa commitment natin sa Panginoon, kailangan natin gawin. So if you are committed, be sure also that you are dedicated. Kasi kung iba sa atin, yes, we are committed. Madali lang kasi pagsabi na committed. Yes, we are committed sa mga gawain. But pag sinabi mo kasing dedicated, it's another level. Dedicated requires perseverance. So kailangan natin magtiis na makarating talaga dito. So maraming salamat sa Panginoon sa inyong kaming kadakilaan. Sabi ko nga, napakabuti ng Panginoon sa akin. I do believe na hindi lang ako nakaranas ng kabuti. Allah sa atin ay nakaranas ng kanyang kabutihan. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Yes! Hallelujah! Bigyan na natin yung pagkakataon sa ating pastor. Dahil tayo manalangin, salamat po ang Ama sa sarili ito, ito ay napaka-ito. Hindi dahil sa ano paman, kanino paman, but to bless your name. At dalahin ko po na sa araw nito, sa sarili ito, mag-bless po namin kayo sa pamagitan ng aming pakikinig ng inyong mga salita. So Diyos, hindi po kami ng pangunawa, ang sa gayon, ang inyong mga salita ay maunawaan po namin at ito ay aming may sagawa. Sa gayon, kami po inyong pagpapalain. At kapag kami ay pinagpalan po ninyo, ito ay aming ibabahagi sa iba o aming Diyos upang sila rin naman
ay pagpalain. Samahan niyo kami pangunahan sa gawin ito, kaya sa simulahin sa matapos, ito pong aking dalangin, sa pangalan ng buktunan na kanilus mong dalang-dalang. Lahat ng sabi, Amen. At para masulit ka pang nasilalan ng mga pwede. Okay, ang ating context ngayon ay kuha mo kayo ng isang verse. Ano po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians 5:17. Ano po yung sa King James version? Tingnan po natin sa King James. 2 Corinthians 5:17, King James Version. Ang sabi ko ito sa King James Version, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Papunta po tayo sa NIV. Ang sabi po sa NIV, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Punta po tayo sa NLT version. Ang sabi dito sa NLT ay, what this means is that those who become Christians become new person. They are not the same anymore, for the old life is gone, and new life has begun. Okay, sa lahat po ng translation, ano ang mas madali din yung maintindihan? NIV o yung NLT? Taas ang kamay ng sabi ng pastor, NIV, taas ang kamay? NIV, NLT. Baka magpalito na lang tayo ng mic dito hanggang sa matapos ito. Okay na. Huwag niyo lang pagkuhin, tama na. Okay, so itong verse na ito, madalas na po natin napapakinggan ito eh. Pero, naintindihan mo ba natin kung ano ibig sabihin ng new creation? Okay, paliwanag lang kung ano ibig sabihin ng new creation. Huwag niyong tatagalogin ha, bagong bilo lang. Kasi po mga kapatid, hindi mo ma-explain ang isang verse kapag hindi mo naintindihan yung context. Kaya ang ating gagawin ngayon ay, wala pong outline eh. So ang ating gagawin ngayon ay yung principle ng hermeneutics. Yung isa sa principle ng hermeneutics ay interpreting the text in the light of its context. O paano tayo mag-interpret ng text? In the light of its context. So, makuha po natin ito kung ano yung context niya. Yung context ko, ibig sabihin ng context, yung mga talatang nakapaligid, yung nasa taas at yung nasa baba. So, pupunta po tayo sa NIV kasi sabi niyo, gusto niyo ng NIV, pero mamaya po tayo ng NLT. Sabi sa NIV, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. So, gagamitan po natin ito, yung text ng 17 ng topical types ng preaching. Gagamit tayo ng question, yung who, how, why.
per watt. Okay, who? Sino ang bagong nilalang? So, ang sagot, of course, nasa text. Sino yung mga bagong nilalang? Yung new creation? If anyone is in Christ. Ayan. So, how? How they become new creation? Paano? Paano sila naging bagong nilalang? Sagutin po natin ito. Sisilipin po natin ito sa NLT, verse 18, sa NLT version. Silip yung NLT. Paano sila naging bagong nilalang? Ang una nating question doon sa text, who, sino ang bagong nilalang? Ang sagot, ang sino mang na kay Kristo. Ngayon, pangalawang tanong doon sa text ay paano sila naging bagong nilalang? So, ang sagot po ay nasa verse 18 sa unang bahagi ng talata. Sa verse 18 sa NLT. Anong sabi sa NLT? All this newness of life is from God. So, bakit o sa paano silang paraan ng bagong nilalang? Ito, ang bagay na ito ay kagagawa ng Diyos. Okay, i-correlate po natin sa chapter 1 verse 12 ng chapter 1 verse 13 ng John. Pakitakbo sa John chapter 1 verse 13. So, okay. John 1:13, ano ang sabi dito doon? They are reborn. Saan ko ba nakuha ito? Sa NLT. Okay. Ito yung NLT translation. Ano po? They are reborn. This is not a physical birth resulting from human passion or plan. This rebirth comes from... So, ano ang sabi doon sa 1 Corinthians 5:18 sa unang bahagi? Sino ang may katagawan ng bagong buhay natin? Ang Diyos. Dito, ganun din. Sa verse 13, sa last part, this rebirth comes from God. So yung word na rebirth at new creation ay magka-pareho. Okay, bakit rebirth, new creation? Rebirth. Ito mga kapatid. Ang earth ay extension ng kingdom of heaven. Ang kingdom of heaven ay isang country. Sino ang hari sa kingdom of heaven? Yung Ama. Ngayon, binigyan ng Diyos ang tao ng kapangyarihan to domain, ayon sa Genesis 1:26 hanggang 27, to domain all over the earth. Kaya lang, ang tao nagkasala, so ano ang nangyari? Pinalayas ang tao sa harapan ng Diyos, sa kingdom ng Panginoon. Bakit? Kung saan nandun yung presence ng Lord, yun yung kingdom. So, pinalayas ang tao. Ngayon, dumating si Jesus Christ, at alam niyo po ba yung kanyang pagkamatay sa cross ng Kalbaryo? Bahagi lang yon ng kanyang pangunahing purpose. Ang pangunahing purpose ng Panginoon ay sa chapter 1 ay may ibalik yung dominion sa tao. Ngayon, hindi na sa tao, purely na tao, kundi sa tao na Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoon. So, ibinalik yung dominion sa tao through the Lord. At lahat ng mga tao nakipag-isa kay Kristo, nasa kanila na ang rulership, ang dominion. Kaya pag sinabi nilang Satan, get away in the name of the Lord Jesus Christ, lumalayas. Bakit? Kasi dominion, yung rulership ay naibalik na sa atin. Siya ang pangunahing gusto ibalik ng Panginoon sa atin. Bakit? Kasi sinabi niya na Ano ang sinabi niya? Na ang tao, let them have dominion. Let them rule over all creation.
So, ang unang purpose ng Panginoon sa kanyang pagparito sa lupa ay ibalik ang dominion sa tao, ang rulership. Bakit? Kasi kung ano ang sinasabi ng Diyos, yan ang kanyang gagawin. Hindi pwedeng hindi niya tutuparin yung kanyang sinabi na ang tao ang mag-rule. Pero po, sa panahon natin ngayon, si Christ ang mag-rule. Kasi siya ay 100% man and 100% God. Ngayon, paano may balik sa tao yung rulership? Sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya pinaka-main purpose ng Panginoon, hindi yung kamatayan sa krus ng Kalbaryo, kundi may balik ang rulership sa magitan ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo upang ang tao ay magkaroon ng rebirth. Kasi dati, nasa kingdom siya ng Diyos. Ano po? Noong nagkasama, pinalayas. Noong bumalik si Jesus Christ, pinagkasundo niya ang Diyos at ang tao. Siya ang tagapamagitan. Para ano? Para maibalik muli ang tao sa piling ng Diyos sa kanyang kingdom. Ang tao noon ay rebirth. At ang tawag ni Pablo dito sa 2 Corinthians 5:17, new creation. Pero sa NLT, ano nga sa NLT, 2 Corinthians 5:17 NLT. Ano ang translation ng NLT dyan? Ang sabi rito, become new persons. Ano po? Sa NIV, sa King James ay new creation, pero sa NLT, new person. Kaya those who become Christians become new person. Ayan. Ngayon, paano naging new creation tayo? Paano tayo naging new person? Paano tayo nagkakaroon ng rebirth? Ang tawag na born again. Ano po? Pupunta tayo sa context. Sa context ng text. Pupunta tayo sa taas. Ano po sa taas? Nag-start po tayo sa verse 14. Ito yung pinaka-immediate context ng ating text. Okay, ano nga sa NLT muna. NLT, verse 14. So, ang sabi doon sa NLT, whatever we do, it is because Christ's love controls us. Ito po yung defense ni Paul. Ano po? Itong verse 14, defense ni Paul ito. Nag-depensa si Pablo sa kanyang ministry. Pero kung tinan niyo yung nasa taas, ang sabi ni Pablo sa verse 13, if the sense that we are crazy, it is to bring glory to God. And if we are in our right minds, it is for your benefit. Depensa po ni Pablo sa mga taga-Corinthians. Dinipensahan ni Pablo ang kanyang ministry. At ang sabi niya, whatever we do, it is because Christ's love controls us. Sa ibang translation ito ay because Christ's love compels us. Since we believe that Christ died for everyone, we also believe that we have all died to the old life we used to live. Kaya ang tanong dito, paano tayo naging new person? Paano tayo naging new creation? Paano tayo nagkakaroon ng rebirth? Ang sabi dito ni Paul, we also believe that we have all died to the old life we used to live. Ano ibig sabihin? Dapat, para tayo maging new person, maging new creation, patay na tayo sa dati nating buhay. Ano po ba yung dati nating buhay? Dati, magiginom ang mga lalaki, dati mga palahubog, lasinggero, dati sugaron, dati palamura, ano po? Ano pa? Dati ma-pride, dati selfish, dati chismoso, dati babaero, lalakero, ano pa? Dati MLero, dati ay napakahilig sa ganito, sa mga habits ng bad habits. So, lahat yun, anong sabi ng Biblia?
All things are passed away. Yan po ang all things. So lahat na yan, mga old things yan. So dapat, yung mga old things o yung old nature natin, wala na yun. Hindi pwedeng magsama yung bago at saka old. Kasi kung magsama yung old at saka yung bago, hindi ka new creation. Hindi ka new person. So totally, ang sabi ni Kristo, dapat patay na tayo sa ating lumang pagkatao. Hindi na tayo doon nabubuhay. Hindi na natin binabalikan yung ating mga bisyo noon, yung ating mga maling gawin noon, maling habit. Dapat hindi na natin binabalikan yun. Kasi kapag ginagawa pa rin natin yun, hindi tayo totoong born again. Hindi tayo totoong new creation. Hindi totoo tayong na-rebirth tayo. Hindi totoong tayo ay kabilang sa kingdom ng ating Panginoon. Kung tayo ay nandun pa rin sa dati nating buhay, na yung way of life natin ay salungat sa mga prinsipyo sa salita ng Diyos. Kaya, ito ang sabi ni Pablo. We also believe that we have all died to the old life we used to live. Tapos sa verse 15, ang sabi rito, He died for everyone so that those who receive His new life will no longer live to please themselves. Instead, they will live to please Christ who died and was raised for them. Okay mga kapatid? At tingnan ninyo. Ang sabi rito, those who receive new life, this new life, will no longer live to please themselves. Hindi na natin dapat ang ating sarili ay bigyan ng kasiyahan. Kaya ang sabi ng Biblia, delight yourself in the Lord. He will give you the desires of your heart. Hindi na tayo ang dapat nakasentro sa ating buhay. Hindi natin ginagawa yung mga bagay-bagay para masiyahan tayo. Bakit? Yan ang ginagawa natin noon. Yung old life natin. Ano ang ginagawa natin noon? Para masiyahan tayo, tumungga tayo, para masiyahan tayo, mag-inuman tayo, para masiyahan tayo, mag-drugs tayo, para masiyahan tayo. Ganito ang ginagawa natin. Hindi na tayo para doon. Bakit? Ang sabi rito, instead, they will live to please Christ. They will live to please Christ. So, ang isang bagong tao, ang isang new creation, ang isang na-rebirth, ang isang taong new person, siya ay nagbibigay lugod sa kanyang Panginoon, hindi sa kanyang sarili. At kapag ganito ang ugali natin, new person na nga tayo. Pero ang tanong, meron bang mga panahon na gusto namin bigyan ng kasiyahan ng ating sarili? Of course, ito, ganyan mga kapatid. Iba yung bigyan mo ng pahinga ang sarili mo, ng rest ang sarili mo. Para ano? Para makabuelo ka sa susunod na ministry. Kailangan na natin mag-rest. Kaya may sabat rest ang mga pastor. Bakit? Para makapagpahinga sila. Yung iba, habang nagpapahinga, nagsusulat ng libro. Ano mo? Para makapagpahinga sila. Bakit? Kailangan nilang magpahinga. Para sasabak uli sa ministry na mayroong lakas, mayroong enthusiasm, mayroong kapangyarihan. Bakit? Kasi nag-recharge na. So yun ba ang purpose ng pamamahinga? Para magamit ng Panginoon, may believe. Pero hindi tayo gumagawa ng bagay para matuwa o malugod ang ating mga sarili. Kundi, ano ang sabi ni Pablo? They will live to please Christ who dies and was raised to them. Ngayon, ito ang goal ni Pablo. So, ina po natin sa translation ng NIV. Ano po? So, verse 9, sa chapter 2 at chapter 5 pa rin. Ito yung goal ni Paul. Verse 9 ng NIV. Ano ang sabi ni Paul? So we make it our goal. Ano yung goal? To please Him.
ang goal ni Pablo? Bigyan lugod ang Diyos. Meron po ba dito ang goal niya araw-araw na bigyan lugod ang Diyos? So kung ang goal mo ay bigyan lugod ng Diyos, ano ang gagawin mo? Matutulong ka na lang ba sa buong maghapon? Hahanap ka ng paraan para makatulong ka. Hahanap ka ng paraan para mapaglingkuran mo yung pamilya mo, para mapaglingkuran mo yung iba, at kung ano-anong magagawa mo, mag-share ka ng Word of God, through face-to-face, through social media. So bakit? Kasi sa kakashare mo ng Word of God, baka sakaling may maligtas. Sa kakashare mo ng Word of God, baka may mga taong ma-encourage. So ang tanong, ito kaya ang ating goal sa araw-araw to please the Lord. Itaas ang kamay honestly Itaas ang kamay ng kanyang prayer, Lord, allow me to please you sa araw nito. Meron po ba rito? Ayan. Kumbaga, araw-araw, binibigay natin ating buhay sa Diyos. Yung katulad ni sa akin ni Pablo na I urge you, my brothers and sisters, to present your body. Bakit araw-araw tayo i-present your body? Bakit? Kasi baka mamaya yung body natin, tayo ang gagamit dito para ma-please tayo. Baka mamaya gagamitin ni Satanas ito para ma-please siya. So, kailangan araw-araw, Lord, binibigay ko sa iyo ang aking katawan, na ito galing sa inyo, gamitin mo ito to please you. So ito po ang goal ni Pablo. We make it our goal to please Him whenever we are at home in the body or away from the body. Sabi ni Pablo, ang goal ko ay nabigyan lugod ng Diyos habang ako ay nasa katawang ito. At kung wala pang sa katawang ito ako, ay ganoon din natin gagawin to please Him. Okay, so ano yung ating tanong kanina? Sa papaanong paraan tayo naging new creation? Tayo ay dapat patay na sa ating lumang pamumuhay o lumang pagkatao. Kasi hindi pwede yung ikaw ay nasa old life pa rin, nasa old nature pa rin. Kapag ikaw ay nasa old nature, hindi ka new creation. Kung ikaw ay nasa old nature, hindi ka na rebirth. Hindi ka na born again. Kung ikaw ay nasa old nature, masasabi kaya Christian ka? Okay, sabi dito po, pupunta tayo sa verse 16. Sabi dito si Paul sa verse 16 sa NLT, so we have stopped evaluating others by what the world thinks about them. I mystically thought of Christ that way, as though he were merely a human being. How different I think about him now. So, sabi ni Paul doon sa aklat ng Thessalonica na we mind our own business. Ano po? Kaya ako yung iba, ano man ang isip nila, ano po? Huwag natin i-evaluate yung iba, huwag natin i-iba kung basta ang ating sarili ay magamit natin to please the Lord. So, dadakan po tayo sa ating sa 17 sa NLT. What this means is that those who become Christians become new person. They are not the same anymore. So, kapag ang buhay mo noon ay ganun pa rin ngayon, hindi ka new person, kundi old person pa rin. Bakit? For the old is gone, a new life has begun. At sino ang nakakita nito? Yung kasama mo sa bahay. Ito sa kamay nga, sino ba nandito? Masasabing pastor, yung aking kasama sa bahay, bago na. Nasa kamay. Pero kung ba ito mga masasabi? Mukhang wala yata. Baka naman, pastor, luma pa rin, pastor. Ang naon niya, lalo na luma pa rin. Ano?
Okay. Ngayon po, sa verse 18, all this newness of life is from God. So ang lahat ng ito ay kadalaman ng Diyos. Ano ang tawag noon? Because of His grace. Ikaw ay na-born again, ikaw ay naging new person, ikaw ay naging new creation because of His grace. Ngayon, kung ako ay na-born again, kung ako ay naging Christian, kung ako ay naging new person, at of course, may eternal life ako, kabilang ako sa kingdom of the Lord, ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Takbo tayo sa 2 Corinthians chapter 6. Tinanong mo natin? 2 Corinthians chapter 6. Pakilagay mo sa NIV. NIV. 2 Corinthians chapter 6, verse 1. NIV. Hanggang sa verse 2 ito. Anong sabi? As God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Ano ibig sabihin? Kung ikaw ay naging new person, kung ikaw ay na-rebirth, kung ikaw ay naging kabilang sa kingdom ni Lord, dahil sa grace ni Lord yan. Kaya, huwag mong baliwalain ang grasya ng Diyos na nasa iyo. Kung ikaw nga ay na-rebirth na. Ano ang sabi sa verse 2? Pakibasa niyo yung verse 2. For it says, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. So, ibig sabihin mga kapatid, naligtas tayo because of His grace. Sa Kanyang biyaya, sa Kanyang habag, sa Kanyang nagdarog. Dahil huwag natin baliwalain yung kaligtasan na nasa atin. Sa paano natin pinabaliwala yung kaligtasan na nasa atin, hindi natin ipinabahagi sa iba. Hindi tayo nagsishare ng Word of God, hindi tayo nag-witness, hindi tayo nag-evangelize, hindi tayo nag-invite ng mga tao para sila ay maligtas. Kapag hindi natin ginawa ang mga bagay nito, ang grasya ng Panginoon ay ating binabaliwala. Pero ang laki ng grasya ng ating Panginoon. Kung malaki ang naging bunga ng kasalanan, ang sabi ng Romans, the wages of sin is death, pero ang grace ni Lord, sobra-sobra. Sabi nga, abound ang grace ni Lord ng sobra. Bakit? Yan. Ang consequence ng sin, death. Pero, there's a grace ni Lord, ano ang ginawa? Yung taong galing sa alapok, makarating sa langit. Yung taong walang-wala, magmamana ng buhay na walang hanggan, magmamana ng kayamanan sa langit, titira sa isang napakagandang bahay at tahanan sa langit na ginawa ng Panginoong Kristo. Napakalaki ng grasya ng Panginoon at binigay sa atin. Tayo ay maging tagapagmana ng anumang mamanahin ng ating Panginoong Kristo. Ganyan katindi o kalaki ang grasya ng Panginoon na tinanggap natin. Pero ang tanong, paano natin ito? Ito ba'y ating pinahalagahan? Ibinabahagi sa iba? Sabi ni Pablo, kami ay ganito kami ngayon, pero marami kaming binabayabang tao. Bakit? Kasi lahat ng tumanggap at nanalig kay Kristo, sa Kanyang pangangaral, sila ay yumayaman. Kasi ang lahat ng mga mananampalataya kay Kristo Jesus ay mayaman. Ang tanong, marami ba mga taong pinayaman? O wala? Ang grasya ng Panginoon na sa atin ay napakalaki. At actually, meron tayong ministry. Balik tayo sa 2 Corinthians 5.
Ang sabi ni Pablo dito sa verse 18, sa translation ng NIV, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. So si Pablo, ang sabi niya, naging bagong nilalang kayo, naging new person kayo, na-rebirth kayo into the kingdom of God dahil sa kalagawan ng Diyos na siyang may kagawan para tayo ay ipagkasundo sa Diyos who reconciled us to Himself through Christ. Sino ang nag-reconcile sa atin? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ nasa lupa, namamanik sa mga tao na magbalik loob na tayo sa Diyos. Ang sabi ni Pablo, and give us the ministry of reconciliation. So ano ang ating ministry? Ministry of reconciliation. Dahil sa wala ng Panginoon, nasa piling na ng Ama, ang ating trabaho, tayo mag-magitan between man and God. Anong ating gagawin? Makiusap tayo sa mga tao, share natin ang Word of God para ano? Para tayo namamanig sa kanila na, sige, tanggapin na ng Panginoong Jesucristo. Lumapit na kayo sa Panginoon. Makipagkasundo na kayo sa Diyos sa pagkita ni Kristo Jesus. At kapag sila ay lumapit sa Panginoon, sa Diyos, sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo, sila ay na-reconcile na sa ating Diyos. So verse 19, that God was reconciling the world to Himself in Christ. So si Christ mismo ang nag-reconcile na po sa buong mundo. So siya ang mediator between God and man, not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. So ano ang kanya ibinibigay sa atin? The message of reconciliation. Ano ang tawag sa atin sa verse 20? Sugo tayo ng Panginoon. We are therefore Christ's ambassadors. Ano ang ginagawa ng isang ambassador? Sinasabi niya ang patungkol sa kanyang bayan. Sabi ni Pablo, our citizenship is in heaven. So ang ating sinasabi sa mga tao ay mga bagay ng mga langit. Ano po? Para sila ay magsilapit sa Panginoon. At nagsagayon, sila ay magkaroon ng kaugnayan sa Diyos sa magitan ng Kristo Jesus. So ang ating papel, tayo ay mga sugo, mga ambassadors. Ano ang ating message? Message of reconciliation. Sikap natin ang mga tao ay magbalik loob sa Diyos. Sinisikap natin ang mga tao ay makipagkasundo na sa Diyos. Humingi ng tawad sa Panginoong Jesucristo upang sila ay makapagbalik loob sa ating Diyos. So, ito po yung ating trabaho. We are Christ, therefore, we are Christ ambassadors. As though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So, sino yung new person? Yung hindi na namumuhay sa kanyang old life, kundi namumuhay na sa isang bagong buhay. New person. Sino yung merong new person? Sino yung new person? Yung if anyone be in Christ, he is a new creation. He is a new person. Ano po? All things are passed away. Ano yung all things? Old nature. Lahat ng mga bagay na ginagawa mo noon, wala ka pa kay Kristong mali, ay lilipas na. And behold, all things are become new. Okay, dito po magwawakas sa Romans chapter 6. Romans chapter 6 sa NIV. Ang sabi dito ni Pablo, mag-start ako sa verse 1. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Kasi po, dito po sa chapter 5,
Bakit nasabi ito ni Pablo? Kasi sa chapter 5 po ay meron, kaya nga po mga kapatid, pag nagbasa kayo ng Bible, maintindihan niyo yung sinabi sa verse 1 kapag binalikan niyo yung verse o chapter 5, lalo na sa huling talata. Bakit sinabi ni Pablo sa verse 6? What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Sabi ni Pablo, anong ating sasabihin? Magpatuloy ba tayo sa kasalanan upang ang biyaya ng Diyos ay managana? Anong sabi ni Pablo? Bakit? Bakit niya sinabi yun? Dahil sinabi dito sa verse 21, sa verse 20 ng chapter 5, the law was brought and so the trespass might increase. Ano yung mag-increase? Trespass. But with sin increased, grace increased all the more. Ay, so, sabi ito ni Paul, so that just and reign in death, so also grace might reign through righteousness, to be eternal life through Jesus Christ. Anong sabi ni Pablo? Kaya sinabi niya sa chapter 6, verse 1, anong sabi niya? What shall we say then? Shall we go on sinning so that the grace may increase? Anong sabi niya sa verse 2? By no means, we are those who have died to sin. Tayo ay mga patay na sa kasalanan. Bakit? New creation na tayo. New person na tayo. Dapat hindi na tayo magpapatuloy sa kasalanan. How can we live it any longer? Verse 3. Oh, don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Tapos ang may ng mga bautismuhan. Okay, yung paglubog ninyo, yung inyong pagkamatay sa inyong lumang pagkatao. At sa side ni Jesus Christ, nung siya ay pinabaptize, simbolo yun ng kanyang pagkamatay. Bangon niya, simbolo ng kanyang pagkabuhay. Tayo, nung binatismuhan tayo, sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, paglubog mo sa tubig, ang sinisimbolo noon, yung dati mong pagkatao, dapat patay na. Pagbangon mo, ang sabi dito, walk in the newness of life. Umahat na sa bagong buhay. Bakit? Kasi new creation ka na eh. New person ka na eh. Dapat, you must walk in the newness of life. Sabi sa verse 4, we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. For if we have been united with Him in a death like His, we will certainly also be united with Him in a resurrection like His. Kung tayo nakipag-isa sa pagkamatay ng ating Panginoon Kristo, ang ating lumang pagkatao ay namatay na, ang sabi rito, tayo na naman ay bubuhay katulad ng pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus Kristo. Verse 6, for we know that our old self was crucified. Kung inyo mapapansin mga kapatid, ang sinabi ni Pablo sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loves me and gave Himself for me. Kung inyong mapapansin, yung idol, burado na. Anong sabi ni Pablo? I am crucified with Christ. Ano yung na-crucified with Christ? Yung kanyang self. So, hindi siya nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa Kanya. Sa pagsabi, ayaw kong magsimba. Bakit? Uyat ako eh. Uyat ako gabi. Sino yon? Ikaw yon.
So ang nabubuhay sa buhay mo, ikaw, hindi si Jesus Christ. Pero anong sabi sa Corinthians chapter 6, hindi na kayo napagmayari sa inyong katawan. Binili na kayo sa halaga. Anong halaga? Yung buhay at dugo ng Panginoong Jesucristo. Yan ang pinagbibili ninyo. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan to honor the Lord, to glorify the Lord. So verse 8, now, if we died with Christ, we believe that we also live with Him. Ang agree, magsabing amen. For we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Pag nabuhay ka na mag-uli, pag binuhay tayo ng Panginoon ulit, hindi na tayo mamatay. Katulad ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Death no longer has mastery over Him and over us, those who have been in Christ. So the death He died to sin once for all, but the life He lives to God. In the same way, count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desire. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Ang mag-agree dito ay magsabing Amen. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law but under grace. Okay. So hanggang dito na lang po tayo. Puputuloy po natin. So nagigets na po ba ninyo kung ano ang itsura ng isang taong new creation? If any man be in Christ, he is a new creation. Sa translation ng NLT, a new person. All things. Ano yung all? Yung lumang pagkatao, dapat wala na yun. And behold, all things are become new. Itanong natin sa mga nandito kasama sa bahay. Tanong natin kay Carol Jer. Ano po kasi naunang ma-born naging si Carol Jer. Carol Jer, sa tingin mo si Sister Silly pa ay na-rebirth na? Ha? Okay. Ilang percent? Si Jade na sa lagay ito si Jade. Jade. Sister Jade. Palagay mo, si Brother Jobert ba ay naging new creation na? Okay, sabihin mo. Aba, parang yung ganda ng isip pa. Ah, Sabihin mo ito. hindi ko marinig eh. Yes. Oh. Ilang percent? 200? Okay. Itanong natin kay Tim. Yan. Tim. Mahagis ka. Manala, ang pagkakaiba kasi naman ganito eh. Noong magkasama sila, pareho na sila nakakilala kayo eh. Dapat yung isa, nakakilala yung isa hindi. Tapos, nakakilala. Parang maitanong mo, kung may pagbabago ba, kung new person naman. Tanong natin si Sister Alman. Sister Ams, si Faye ba ay new person na? Since birth? Wala namang Christian na since birth ah.
His birthday, Jesus. Kaya mga kapatid, yung mga kasama nyo sa bahay na dati hindi pa born again, tapos sila ay umate na makita yung nagbago, hindi. Kasi pag hindi nabago, yung old life niya nandun pa rin. Hindi pa siya makaalis. Eh dahil doon, kahit anong pangangaral mo sa kanya, wala yan. Bakit? Yung old life ang naghari, hindi yung new life. Kapag old life ang naghari, si Satan ang kanyang Diyos. Pero kapag new life, si Christ ang kanyang Panginoon. Amin po ba? So, tayo po tumayong lahat at tayo po ay manalangin. Aming Ama, nasa langit, salamat po sa mga bagay na pinapag-aralan ngayong gabi ito. Sila po yung puso ng bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Kung kami man, Panginoon, kung meron mang dito na hindi pa ganap na bagong nilang, tama lang, dalangin. Ng taong yan, mga Diyos, hipuin po ninyo. Pagkarian po ninyo ang kanyang puso at buhay. Upang sa gayon, makita po Panginoon ang pagbabago po namin. Opo, aming Diyos. May mga ugali kaming minsan-minsan ay nagre-resurrect. Lalo na kapag hindi po kami consistent sa inyong salita. Kaya patawarin niyo po bawat isa sa amin. At aming Ama, ang ating dalangin, ng lahat na nandito ngayon ay maging isang bagong nilalang, Panginoon. Na ang kanilang lumang gawin, ang dati nilang gawin, na salungat sa prinsipyo ng inyong mga salita, ay kanila na pong talikuran. Amin na pong talikuran ng lahat ng iyo. Sapagkat kami, Panginoon, ay bagong nilalang na. Na kayo na po ang nagkukontrol sa buhay namin, hindi po kami. Na kayo na po ang aming Panginoon, hindi po kami. Na kayo po ang aming sinusunod, hindi po kami. Dear Diyos, po ng bawat isang ganito ngayon ay totally ay magpasubmit sa iyong pagiging Panginoon. Yes. 100% o Diyos. Dalangin ko po ng bawat isang ganito ngayon, Panginoon, ay maranasan nila ang pagkilos ng mga Espiritu sapagkat sila po ay nagpasakop sa inyo at sumusunod sa inyo. Itaas natin ang aking kanang kamay. Sabihin natin, Panginoong Jesus, na malapit ako sa inyo, Diyos. Humingi po ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Humingi po ako ng tawad, Panginoon, kung ginagawa ko pa rin ang mga dating mga gawin. Pero ako hindi pa nakakilala sa inyo. Ginagawa ko pa rin ang mga bagay na yun. Patawarin mo rin yung ako. At narito, Panginoon, nakataas ko ang aking kamay. Totally, O Lord, ako'y sumusuko sa inyong harapan. Narito ang buhay ko ito. Pag-aari po kayo, Panginoon. Narito ang aking puso. Binibigay ko sa inyo. I give you my heart, O Lord. I give you my soul. I give you my body. I give you my life. Sapagkat kayo lang ang dapat pagbigyan nito. Sapagkat sa inyo nang galing ang katawang ito. Salamat sa iyong biyaya at kaligtasan. Salamat sa inyong magandahang loob, Panginoon. Sapagkat hindi po ako deserve, Panginoon, deserving sa inyong grace. Hindi po ako karapat-dapat. Pero salamat sapagkat pinihayaan po ninyo po ng kaligtasan. At sa gabing ito, Panginoon, dalangin ko na pahalagahan ko nawa ang biyaya po ninyo na nasa atin. Kasi namin ni Pablo, Panginoon, sa 2 Corinthians chapter 6, namin tanggapin ang inyong biyaya ng walang kabuluhan. Sapagkat sa panahon kami ay nangangailangan,
Sinaluluhan niyo po kami, iniligtas niyo po kami. Ngayon, Panginoon, ang bawat araw ay araw ng kaligtasan. Gagamitin niyo po ang buhay ko ito na maging kasangkapan para sa kaligtasan ng iba. Panginoon, at dalangin ko po aming Diyos, na katulad ng narinig ko sa bibig ito, na ako nawa po, Panginoon, ay maging instrumento para ma-reconcile yung mga tao sa inyo. Para ang mga tao ay makipagkasundo sa inyo, lumapit sa inyo, manalig sa inyo, maglingkod sa inyo, aming Diyos, ang magitan ng buhay ko ito. Gamitin po niyo ako kung instrumento, Panginoon, para sa inyong ministry, ang ministry ng reconciliation. At dalangin ko po na ang inyo po appointment sa akin bilang isang ambassador ninyo ay magawa ko po ito. Huwag niyo pong pabayaan, Panginoon, na ako na inyong anak, na ako na inyong lingkod, ay magkagpipig pa. Kundi tulungan niyo po ako na magampanan ko po ang gawain ng isang sugo, ng isang ambassador po ninyo. Sapagkat iniligtas niyo po ako para kasangkapan sa kaligtasan ng iba. Diyos. Salamat po, Panginoon, sa inyong napagkalindahan niyo. Salamat po sa aking panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi, Amen. Sige po, bukas na po ang ating offering basket. Manalangin po. Itaas po natin ang ating mga kamay sa offering. Aming Ama na nasa langit, Panginoon, tunay nga po na kami ay nagpapasalamat. Kami ay nagpupuri sa iyo, Ama. Iluluwalhati ka namin, dinadakilakan namin, Ama. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan na iyong ibinigay sa amin, Ama. Di man kami karapat-dapat, pero minahal mo pa rin kami, Ama. Patuloy na kami po ay nagpupuri sa iyo. Salamat naman sa mga walang sawang biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin. Sa biyayang spiritual, biyayang physical, material at financial, Panginoon. Patuloy na kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Ama. Ang mga kaloob na ito ay pupuso namin inaandog sa iyo, nawa, Panginoon, ay maging mabangong sa ito sa iyong harapan. At Panginoon, dalangin po namin na ang hawak po ng mga pananalangin nito, Panginoon, ay pagpapalain po at nawa magamit lamang ito para sa ikalalagay ng iyong iglesia, Ama. Tanggapin po ito, Ama, at pagpalain ang lahat ng iyong mga anak, Panginoon. Ang sa gayon kami po ay kakatupad, Panginoon, sa iyong iniuutos na magkaloob, Panginoon. Salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Umapo na tayo. Ang bago mong nilalangan ay bagong trabaho. At ang bago natin trabaho, kasi ikaw ay new creation na ay pagiging ambassador. Kamayan mong yung katabi. Welcome, kapatid kong ambassador. Sabihin mo ulit, we are Christ's ambassador. We are Christ's ambassador. Napakabigat ng ating trabaho ng mga kakit, ambassador. Ayan yung mga kapatid, pag nagsimula natin magtrabaho, magkakasweldo na tayo. Ano po? Kailangan natin magtrabaho sa karera ng ating Panginoon para sagutin ng Panginoon ng ating mga bills, ng lahat ng ating mga bayarin, ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kapag tayo ay nagtrabaho, naka-duty bilang ambassador ng ating Panginoon, Hesus Kristo. Dapat pala, ano po, di ba pag tumakbo kayo sa kalsada, nakita niyo yung mga plaka, yung may 8, pag 8, ano yan? Congressman ba yun? Pagkatapos merong
meron kayong makikita na MD, doktor. Tapos meron din nakalagay minsan counselor. Sabi ko, ano kaya kung balang araw ay maglagay din tayo sa plaka, pastor, o kaya bishop, o kaya ambassador. Tapos may humuli sa atin. Hindi niya kami pwedeng ulihin. Nakita mo yung plaka namin mo, ambassador. Kasi sorry po, ambassador po na tayo sa sorry po. Okay, so mga kapatid, yan ang ating trabaho sa Kingdom of the Lord, ang pagiging ambassador. Kaya talangin ko po ng bawat isa sa atin ay magampanan po natin ang trabaho. Busy naman tayo lahat, may mga trabaho tayo. Kaya sabi ko nga, ang ating pagiging Christian ay parang part-time lang eh. Naka-full-time tayo sa work natin, sa trabaho. Yung pagiging Christian natin, part-time. Bakit? Kasi yung ating binibigay ng oras kay Lord, part lang yan eh, sa atin. Di ba? Sa tayo full-time? Sa trabaho. Pero sa Kingdom of the Lord, part-time. Kaya, anong tawag sa atin? Part-time Christian. Pero, kaya nga po mga kapatid, ang aking dalangin sa bawat isa sa atin, magkaroon kayo ng sarili niyong business para kayo maging amo, hindi kayo maging alipin. So parang sa gabing ito, o ang Diyos na sa langit, na aming manlilikha, I declare na aking mga kapatid na ito ay maging ulo, hindi buntot. Kaya ang aking dalangin para sa kanila ay mag-prosper in health, mag-prosper sa finances, o Panginoon, mag-prosper sa karunungan at kaalaman at katalinuhan. Aming mga dalangin, bawat isa ay magkaroon ng kanilang negosyo. Okay lang magtrabaho ngayon. Darating ang panahon na bibigyan mo sila ng idea, ng wisdom to gain wealth. Hallelujah. I declare in the name of Jesus Christ and I speak prosperity, Panginoon, sa bawat isa, sa kalusugan, sa kaalaman, at gamitin po, Panginoon, sa mga bagay makalangit. Hallelujah. Ito po aking panalangin, o aking Diyos. Hallelujah. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ang nasa langit, ang biyaya ng Panginoon sa Kristo na laging lahat, ang pagkipisa ng bawang may Espiritu at kapagilihan sa atin, ngayon at magpakailanman, at ang biyaya din managana sa atin. Ang lahat ay magsabi, Amen! Amen mo rin yung katabi, sabihin mo, congratulations, Mr. Ambassador.